Kaibigan, ito pakinggan mo. Meron akong tanong, takot ka bang mamatay? Siguro sa natural na kaisipan ng tao, talagang natatakot tayo. Ang iba nga, sa takot nila, inunahan pa nila si kamatayan. Pero alam mo ba, matakot ka man o hindi, darating at darating sa atin ang bagay na yan, sa iyo at sa akin. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So nakatagda na daw ang kamatayan, hindi na natin maiiwasan yan. Mayaman ka man, malakas ka man, madami kang pampagamot, nag-iingat ka man, madami ka mang bodyguard, nakatira ka man sa semento, o nakatira ka doon sa tagpi-tagping sako, darating at darating sa iyo ang kamatayan. Hindi natin maiiwasan yan. Walang paraan. Pero ito ang problema. Sa Biblia, merong tinatawag na ikalawang kamatayan. Ito yung madalas na binabaliwala ng mga tao o hindi binibigyan ng pansin. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 14, at ang kamatayan at ang Hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So mayroong ikalawang kamatayan. Ito ang walang katapusang kapahamakan, sabi ng Biblia. Ito ang ultimate na kaparusahan ng mga tao. Pero kung sa una, sa physical na kamatayan, walang paraan para maiwasan yon. Dito sa ikalawa, ito yung tinatawag na spiritual na kamatayan. Mayroong paraan, may provision ng Panginoon. Mayroon siyang binigay na paraan para maiwasan ang kamatayan na ito. Paano? Ang sabi sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So kailangan pala tayo ay sumampalataya sa anak, kay Jesus Christ, upang maiwasan natin ang spiritual na kamatayan, ang ikalawang kamatayan. Bagamat hindi natin maiwasan ang physical na kamatayan, pero ang ikalawang kamatayan na pang walang katapusan ay maiwasan natin at tayo ay mapunta doon sa buhay na walang hanggan. Yun ay sa langit kasama ang ating Panginoon ng walang katapusan na panahon. So kaibigan, matakot ka man o hindi sa kamatayan, walang problema yon. Ang kailangan mo lang siguraduhin na bago man dumating ang kamatayan na yon, ikaw ay may totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Di mo alam, baka sabi nga ni Fernando, baka hindi ka nasikatan ng araw. Ingat!